Alleluia, 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 Alleluia. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama, yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nung sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. At silang lahat ay tuturuan ko. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Bakit mahalaga na tayo ay matuto? Maliwanag ang sinabi po ng ating ebanghelyo na ang lahat ng natututo ay lalapit sa Diyos. At pag daw tayo ay lumapit sa Diyos, tayo, pagdating ng panahon, pagkatapos nating mamatay, ay bubuhayin muli ng Diyos. Sa makatuwid, nakasalalay po sa ating kaalaman ang ating kaligtasan. Ang tanong, bakit tila minsan yung mga kaalaman natin tungkol sa buhay, tungkol sa Diyos, parang tila kulang, parang tila hindi gaanong kahalaga? Una, ang sabi po, kung bakit tayo minsan hindi interesado o nahihirapang matuto tungkol ng mga bagay sa Diyos, meron tayong tinatawag na overconfidence. No? Akala natin, alam na natin lahat. Akala natin, sapat na yung ating kaalaman. Medyo may konting yabang. No? Yun po ang una. Ikalawa, ito ay dahil sa impluwensya. Impluwensya ng nung kapaligiran. Kaya hindi kayo magtataka kapag ang mga anak ninyo na barkada
sa mga tambay o minsan sa mga kaibigan na hindi gaano mahilig mag-aral, ay hindi po magtatagal yung mga anak ninyo. Kung unang-una sila ay mahilig mag-aral, pagkatapos ng ilang panahon, magagaya na rin po iyan. Mawawala na rin ng ganang mag-aral. Iba na rin ang sinasabi nating aatupagin. Ano po? Ayan, ano? Ikatlo na marahil dahilan kung bakit hindi tayo matuto ng mga bagay tungkol sa Diyos ay dahil na rin doon sa mga karanasan natin. Yung mga karanasan na hindi gaano kagandahan. Halimbawa, bata ka pa, pinagalitan ka na nung katikista doon sa iyong eskwelahan. Napahiya ka sa mga kaklase mo. Natatak sa isip mo, ayoko na yan. Ayoko na ng Bible na yan. Ayoko na ng mga dasal-dasal na iyan. O halimbawa, kahit ang magulang mo, no? Lumalaki ka, yung magulang mo, pagkagaling ng simbahan, sa bahay naman magsesermon. Kung kailan galing sa simbahan, saka naman nanenermon sa bahay. Lahat na lamang, puro masama ang ginawa, wala nang ginawang tama. May ganun po kasi, no? Nakakatroma. Lumaki ka na ganoon. Alam mo yon. Pagkagaling ng simbahan, ang nanay ko, sigurado, manenermo na yan. Tungkol sa aking kwarto, marumi, sa hindi ko paggawa ng aking tungkulin sa bahay, sa pagpapabaya sa pag-aaral, sa baling pagpipili ng barkada. Sunod-sunod na yan. Kaya habang lumalaki ka, sabi mo sarili mo, ayoko na nga. Ayoko na sa simbahan. Hindi gaanong kagandahan na karanasan. Pero alam po ninyo, ang maganda po dito, mayroon tayong kalayaan na matuto. Meron tayong kalayaan na alisin lahat ng mga biases natin, tanggalin lahat ng yabang, no? Patawarin kung sino man yung nakasakit sa atin, lalo na yung mga taong simbahan, at magsimula uli. Kilalanin uli ang Diyos. Ang sabi dito sa Ebanghelyo, matututo daw po tayo sa dalawang bagay. Una ay sa Eucharistia, kapag tayo ay nagsisimba, sapagkat ang Diyos ay pagkain. Siya ang pagkaing nagbibigay buhay. So kapag tayo ay nagsisimba, akalain mong yung simpleng tinapay, nagiging katawan ng Panginoon. Yung pangkaraniwang alak, nagiging dugo ng Panginoon. Pinapakita po sa atin na madali nating maaabot ang Diyos. Madali natin siyang pwedeng kilalanin dahil hindi mo kailangan pumunta sa bundok o sa dulo ng mundo. Hindi mo kailangan pumunta doon sa gitna ng karagatan. Ang Diyos ay ating matatanggap at makikilala sa Eucharistia, sa banal na misa. Sinisimbolo ng tinapay at alak, mga simple at pangkaraniwang bagay na pwede nating tanggapin. At ang simpleng bagay na iyon, nagiging laman at dugo ng Panginoon. Ikalawang paraan po na tayo'y matututo sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagninilay. Pagbabalik tanaw kung papaanong ang Diyos na katawang tao, ang Diyos na katawang nakipamuhay sa atin, ang Diyos sa katauhan ni Jesus ay nagsakripisyo ng kanyang sarili, inialay ang kanyang sarili para sa ating katubusan, para sa ating kaligtasan. Pagninilay, ibig sabihin, pagbabalik tanaw, pagbabalik alaala, pagsasariwa sa ating isip sa mga ginawa ng Panginoon na pag-aalay ng kanyang laman, pag-aalay ng kanyang katawan, pag-aalay ng kanyang buhay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Dalawang napakasimpleng bagay para matutunan natin ang tungkol sa Diyos, para makilala natin ang Diyos. Ang pagdalo sa misa
at ang pagninilay, pagbabalik tanaw sa ginawa ng Panginoon. Kaya marahil tingnan natin, tanungin natin ang ating sarili, no? Saan ba tayo talaga interesadong matuto? Ano ba yung gusto nating matutunan? Ano ba yung gusto nating maabot na kaalaman sa buhay? Ang dalangin ko, sana, nauuna yung karunungan tungkol sa Diyos. Yung karunungan natin tungkol sa Kanyang pagmamahal. Dahil ano ang sabi? Kapag natuto tayo tungkol sa Diyos, tayo ay lalapit sa Kanya. At pag lumapit tayo sa Kanya, malalapit din ang ating kaligtasan.